Hello people! Lunch si kanina. Unang ginawa ko dyan, nagpakulo tayo ng beetroot para malaga siya at malambot. Para yun sa salad na nirequest ng amo kong babae. Ito naman yung lunch kanina. Lagi nyo nakikita yung Dawood Basha, yung meatballs na may sarsa, na may tomato paste, may carrots, may green peas, may potato, ganon. The same pa din to, pero iniba niya. Ang request niya ay gulay na may zucchini, potato, carrots. Nag-iwan ako dyan pa cubes. And instead of meatballs na ground beef ang gamit ko dyan ay chicken cube. Pero parang Dawood Basha lang din. And bago ko gisahin yung pagkain nila, gigisa ko muna tong pagkain namin ni Belle. Itong sardinas, nalalagyan natin ng miswa and pichay. Ganito din ba kayo mga kabayan? Pagka meron kayong gustong kainin o lutuin na ayaw ng amoy ng mga amo. Lulutuin ko munang mauna para matabunan ng amoy. Yung pagkain na gusto kong lutuin na ayaw nila ng amoy, sa pagkain na lulutuin ko para sa kanila. Gets nyo ba? Like dito, hindi naman bawal na magluto ng kung ano-ano. Ayaw lang talaga nila yung maamoy. Like, itong sardinas, yung mga tuyo, mga isda, mga ganun, mga seafood. So pagka meron akong ganitong mga luto, uunahin ko muna bago yung pagkain nila. Dahil kung sakali mang maamoy doon sa sala or sa mga kwarto sa taas, at least natabunan siya or nauna to. Kahit naman na naka-open na yung scented candle, dalawang kusina na may door, nakasarado na, and bukas na yung window para lalabas yung amoy. Pero syempre, maamoy pa rin, lalo na pagka may bubukas ng bubukas, yung mga amo, hindi nila alam na nagluluto ako ng ganito. Binili namin tong sardines na to, freshly brand niya. Hindi naman to brand na galing sa Pilipinas. Pero gusto ko lang itry kasi madalas dito yung sardinas ay brine from olive oil or sunflower oil. Yung mga Spanish sardines. Pero ito kasi, parang nanibago ako na meron palang tomato sauce dito na sardines na hindi galing sa atin. Gusto ko lang din itry. So, nag-isa na tayo dyan ng sibuyas, bawang, kamatis. Nilagay natin yung sardinas. Medyo kapado na ako dyan. Then, nilagay natin yung tangkay ng pichay. Siyempre, naglagay tayo ng tubig. Then, naglagay tayo ng asin, paminta, konting bitchin. Late naman yung kain nila dito dahil hihintayin pa yung amo kong lalaki. Diba? Yung mga ganitong ulam, talagang solve na tayong mga OFW. Konting ulo lang, nilagay ko na yung miswa and then sinabay ko na yung dahon ng pichay. Lalong masarap to dahil malamig yung panahon. Tapos, partneran natin ang tuyo. Nung okay na yung aming ulam ni Belle, ay sinunod ko na agad itong sa kanila. Nagisa na tayo ng sibuyas, bawang, and then sinunod na natin dyan yung tomato paste. Parang magluto lang din tayo ng Dawood Basha. Ang kaibahan lang nito ay chicken lang yung nilagay. And sobrang natutuwa yung amo dito dahil nagustuhan nila and mayroon na naman tayong panibago daw menu. Kaso lang, tinatanong niya ako kung ano daw ipapangalan nito at wala tayong pangalan. Nilagay na natin yung chicken cubes na hiniwa natin. Nagigisa lang natin yan kasama yung tomato paste. Naglagay tayo ng broth cubes, asin, paminta. And then naglagay ako ng kunting tubig from bottle ng tomato paste. Sayang naman yun. Nilagay na natin yung mga gulay like potato, carrots, and zucchini. Pwede kang maglagay dyan ng green beans. Sa akin, naglagay na ako ng frozen peas. Parang afritada naman to sa atin. Meron nga lang zucchini dito at masabaw. Naglagay ako ng blended na fresh kamatis with hot water. Yun na yung bali sabaw natin. And then ito na nga, nag-add tayo ng frozen peas. Then lutuin lang natin yan until maluto na talaga or lutong-luto na yung mga gulay. Ayaw nila dito yung half cook. Yung pair naman nito, shayria rice. Gamit ko naman dyan ang butter. Pero pwede naman oil. And then igigisa na natin yung shayria or vermicelli noodles. Gigisa lang natin yan until mag-golden brown. And then nilagay natin yung rice. Yung rice dyan, pinaghalo ko yung Calrose rice or Egyptian rice
with basmati. Bali, kalahati. Equal part. Yung bigas, 3 cup yan. Gamit ko naman ang rice cooker cup. And yung tubig, 4 na cup. Gamit ko naman yung coffee mug. And then, naglalagay tayo ng asin. Mapa white rice man or itong vermicelli, meron talaga silang asin. After mga 20 to 30 minutes, luto na yung ating gulay. And ganito na yung itsura niya. Pagka mga ganitong food ang pinapaluto ni Amo, pwede itong early lulutuin. Unlike sa kabsa na kailangan talaga on time na pag maluto, saka mo na ihahain or ihahain mo agad. Since alas 3 yung kain ng mga amo at naluto naman na lahat, pwede na kaming kumain mauna ni Bel. Pero dito muna tayo sa salad bago tayo kakain. Itong salad na to, bago din to. First time ko din tong niluto. Sinend lang to ni Amo yung video kanina. Ito na yung pinakuluan nating beetroot kanina sa unang bungad ng ating video. Pakuluan lang naman natin yun until soft. Nasarapan ako dito sa beetroot na to. Matamis siya na lasang kahoy, lasang lupa, something ganun. Pero masarap. And pagka mga ganitong kakulayan, masarap yan or masustansya. Maraming vitamina, maganda yan sa katawan, lalo na sa kidney ata. I'm not sure. Pero pagka mga ganito kasi may mga kulay-kulay, maganda daw yan sa kidney. Tama ba ako? Hihiwain lang natin yan ng cubes na tamang-tama lang, katamtaman. O diba, nagkulay yung ating kamay. And meron akong hinimay na orange. Kasama yan sa salad. And ito ay spinach. Ang nakalagay dyan, wash and ready to eat. Pero hugasan pa rin natin yan para sure. Tapos itong salad na to, meron tong onion na hiniwang pa-strips. Pero request ni Amo na hindi daw lalagyan para in case may bisita yung amo kong lalaki, safe siya. Kumbaga, kung may mga bisita sila dito or may pupuntahan, hindi sila kakain ng fresh na onion. Dinedrain muna natin yung tubig kasi nga hinugasan natin. Gamit natin yung vegetable spinner. Tapos, malalagay yung nabili na spinach na dahon. Merong mga baby leaves na spinach pa para sa salad. Kaso lang, wala daw doon sa supermarket. So, ganyan lang naman yan. I-layered lang natin yung orange, hinimay, with yung beetroot. And itong walnuts, niro-roast ko muna ng konting-konti para mainit or magiging crunchy. Masarap yung kanyang lasa. Nilagay sa top. Tapos yung dressing naman nito, olive oil. Naglagay ako ng balsamic vinegar, salt. Tapos naglagay tayo ng honey. And naglagay tayo ng lemon. Yun lang naman. Tamang kutob-kutob. Pwede yan i-mix dyan sa salad bago i-serve. Pero sa akin, sinerve ko lang yun na separate. Sila nang bahala maglagay ng sauce. Then, na-prepare ko na lahat ng para sa mga amo. Kakain na rin kami ni Bel. Sobrang ingay ng paligid. Pauna kaming kakain. Kaya nandito kami sa dulo. Alauna, pasado pa lang. Alauna image siya. So, gutom na kami kasi maaga kami nagising kasi sa kanila, no? So, mamaya pa yung kain nila ng alas 3 daw. Hintayin yung asawa. Kaya, mauna kaming kakain. Kaya kami nakatayo. Kasi pag, in case na open yung door or may kailangan sila sa amin dito, bungad yung lamesa. Pero nahiya kami na mauna kami kumain. Although okay lang naman yun, pero wala lang, nahiya lang kami. Okay? So, ito yung parang iba yung day, sutanghon sa Pinas. Yan mo, ay sutanghon. Yan mo, malalaki no? Iba yung miswa sa Pinas. Uy, miswa with chay and sardinas. Meron tayong leftover na tuyo. Kain tayo. Kain tayo. Ang aming lunch, sardinas. Nilagay mo lahat yung pechay? Yes. Kunti lang. Malaki ng pechay dito eh. Kumpara sa atin ng cube. Kain tayo.
Ganyan na siya. Ano, dadagdag. Parang i-renovate lang, parang ganun. Gagawing ano daw, hotel. Sayang. Kasi nung mga panahon na okay pa yan. Diyan kami ni Belle naglalagay. Or si Basma, nabasyal namin dyan. Maraming mga memories dyan sa mga laruan. Kaedad niya yan, Tay. Yung muna yan, kaedad niya yan. Pagdayo niyan, bunso si ate. Diba? Sayang yung mall na yan. May sinihan. Na mismanagement kasi. No? Nang dumating na yung amo kong lalaki, sinerve ko na yung pagkain. At dito nagtatapos ang lahat ng ating serye for today. Thank you so much for watching.